Magalayo kita rin na. Sticker bro. Thank you. Yan. Pipili-pili lang ako dito ng aking music na papakinggan habang nabiyahe. Pampagood vibes ba? 1 hour and 5 minutes na lang, nasa Bayugan na tayo. Tambay tayo doon. Kasalukuyan na sa Bulingihon tayo dito sa Butuan City. Tama ba? Bulingihon. Pakikita ko lang sa mga signage. Hindi kami masyado nagmamabilis ngayon at syempre medyo may trauma pa yan si John Pax sa pagkaka-semplang niya kanina. Pangalawa na yun sa biyahe na to. Konti na lang. 50 minutes pa nakalagay dito sa maps natin bago tayo makarating ng Bulusan City. Okay, paano na tayo? Pa San Franz. Chumichill lang kami dito sa napakagandang kabundukan. Wala tayong hinahabol na oras ngayon. Talagang babaybay lang natin itong kahabaan na to na parang nasa 300 kilometers. Update lang kung nasa na tayo. Gumawa tayo ng shortcut going to San Franz. Nasa San Isidro tayo, Barangay Agfa. Yan, nasa Barangay Agfa tayo. Approaching to Bayugan City. Bayugan City na tayo. Okay, tutuloy na kami. Okay mga bro. Thank you. Maraming salamat. Kambal po. Thank you. Thank you. Outward San Franz, diretso na tayo ng Britannia Group of Islands. Nakaready na ang hotel namin doon na tutuloy ngayong gabi para magpahinga at hanggang bukas. Maraming salamat sa mga first timers na nag-abang sa amin dito. Bro, kambal oh. Alright, diretso tayo. Makulimlim ang panahon pero laban tayo. Sisilong naman tayo kapag maulan eh. Kailan ko na mag-withdraw mamaya. Parang nasa 9,000 plus or nasa 8,000 plus yung pera na baon ko na pocket money yung laman lang ng wallet ko. Ubus na ngayon. Nakagastos pa ako ng 2,000 plus kanina. So expect nyo talaga na kapag nasa Philippine Loop kayo ay magdala talaga kayo ng budget. At least 50,000 sa isang tao. Goods na yun. Kung solo looper ka, sapat na yun. Makakakain ka na ng maayos, makakatulog ka na sa magandang tulugan kahit papano. Pero sa case namin, dahil 6 kami, is hati-hati kami. So nakakatipid kami. Thank you. Maraming salamat sa inyo Bro, thank you Sige. Sige. Amping. Okay. Hindi pa tapos ang araw. Patatapos yung vlog natin kapag nasa na tayo. Sa Britannia Group of Islands. Jesus Lord. Britannia Group of... malapit na lang pala tayo eh. Ayun o, 1 oras na lang. Akala ko 3 oras pa tayo bro. Malapit na pala tayo. 1 hour and 3 minutes 50 kilometers lang. Akala ko mga 3 oras pa tayo. Okay, kompleto na kaming 6. Tuloy na tayo sa Britannia Group of Islands. 59 minutes 48 kilometers. Estimated time of arrival is 7:58 PM. Bali, doon na kami magdi-dinner. Mayroon na kami nakuha ang hotel doon. 6 lang kami pero ginuha naming room is good for 10 para maluwag. May pasok namin lahat-lahat ng mga gamit namin kasi bukas is wala tayong ride. Mag-island hopping tayo. Magre-rent tayo ng bangka na yun yung magtuturo sa atin sa lahat ng isla sa siguro yung Britannia kasi hindi ko pa alam kung wala akong idea kung anong meron sa Britannia Group of Islands, pero kung konti mang kaalaman na meron akong nalalaman is ito nga yung root word na group.
So pag group, so ibig sabihin nun is madami. So group of islands. So maraming islands ang pupuntahan natin. Since madilim naman, matik yan, at wala naman tayong makikita talaga dito, ay magkita na tayo doon sa hotel na pagsistehan namin ngayong gabi. No, magdadrive muna ako ng payapa dito para makapag-focus din ako, para safe tayo. Okay? Kita-kits tayo doon sa hotel. Nasa Mindanao tayo ah. Ano to ah? Ano siguro to? Extension ng agaw nito, Ken. Kita ko sila sa dik, happy oh. Welcome to Hagonoy. Hoy, libre motor wash. Ito yung tubig na hindi kakalawangin yung motor mo. Tapos nakakonect pala sa ating sila sa dik, no? Ganito talaga dito palagi, bro, sa sa Agusan. Hindi wala maano dito sa landslide. Yes, happy sila sa dik, oh. Welcome to Coastal Road, Agusan. Ha? Kaliwa na tayo. Liangka, okay. Nakakatuwa rin pala, may kausap ah. Sige, magchika-chika lang tayo din dalawa, bro. Hey, bro. Grabe, anong oras kayo nag-aantay dito? Kanina pa ako nasa S, nag-chat sa akin yung taga-Bayugan. Oo. 30 minutes daw kayo nakaalis, kaya bumiretsa na ako dito. Grabe, tiyaga mo, bro. Alas 6 ng umaga. Bash Balagtas sa YouTube, subscribe natin ha. Oh bro, bibigyan ko ta. Bigyan mo na lahat ng pamilya mo at mga kaibigan mo, ha? Kasi minsan lang tayo makapunta dito at magkita-kita. Di-dinner muna tayo para pagdating natin sa hotel, magpapahinga na lang para wala na kaming intindihin. At medyo nakakaramdam na rin ng pagod. At si Bro JM ay masama ang pakiramdam. Kasi nga, arawin ulanin kami. Tinablan ng sipon eh. Kanina pa umiinom ng gamot. Saka meron tayong sinuglaw. Sinuglaw tayo. Ito, tuna. Yeah. Dito sila sa dik, bro? May nakaupo dito. Wala mo. Dito lang sa sulok. Ang sabihin nila mamahalin. Oo nga po, pinararang dito. Makita naman tayo. Tuna. Ba't ako nanginginig? Siyempre, sinuglaw. Kain na para pag-uwi ng hotel. Ano na lang, ligo tsaka tulog na lang. No? Bukas na din bro yung island hopping natin bro. Sabaw. Sarap. Okay, nandito na tayo ngayon sa sa entrada ng Britannia, group of islands. Meron tayong 3.4 kilometers papasok doon sa dulo. Ito yung sa mapa natin, silipin nyo. Sabay-sabay natin tingnan na para bumangga ako. Ayan. Ayun sa dulo. Okay, nasa Villa Rosalina na tayo. Dito na tayo sa resort na tutuloyin natin. Hotel and resort and restaurant and massage spa. Hindi, ano na to. Sige. Yan, nakarating na tayo. 9:55 PM. Narating na natin itong Villa Rosalina Resort. Natin ang parking natin. As early as 6 AM yata. Gising na ako mga first timers. Nagising ako sa sobrang lamig ng aircon.
Tapos wala namang kumot. Ha? Hinanaan mo? Gigil na gigil yung aircon, no? Pero ang sarap eh, no? Nakaganyan ka lang. Oo, nakatingala na ako. Chill lang ako eh. Magbe-breakfast tayo dito sa lugar na kung tawagin ay Huh? restaurant. Para hindi na mahirapan yung mga tao, bro. Ang aming breakfast dito ay kasama na sa binayaran naming place na tutulugan. Sumalubong ang umagang bumubuhos ang malakas na ulan. Gumising na ramdam na ang sakit ng aming mga katawan. Nagiging emosyonal na ang iba dahil nagsisimula ng mangulila sa kanya-kanyang pamilya. Kaso parang lima lang yata ito, bro. Pag ginawa ng 6. 6 na yan. Ulitin ko lang for the record. Ang tawag nila sa dikito sa hotdog, hate dog. So inunahan ko na siya sa punchline na ang hotdog na puno ng galit. Maulang umaga sa ating lahat. Wala dito sa Britannia. Yung tawag ng mga islands, yun yung Britannia. Pero ito San Agustin, Marvin. San Agustin, Marvin. Ba't sabi? Name it Google ko na lang. Agusan. Bulusan. Ang Britanya. Agusan del Sur. Hanggang maaga na ako nagising kanina. Nagkape na agad ako dito. Nakausap ko si Kuya. Sabi nag-alala ako na ito yung pinunta namin dito na mag-island hopping pero umuulan. Pero sabi niya, okay lang daw na umuulan kasi nga hindi naman daw maalon. Wala dito sa Surigao del Sur, mga first timers, ay binabati ko kayo ng magandang araw. Pagkatapos ng matinding ulan magdamag ay kahit papaano ay sumisilip na ang aring araw. Ngayong araw ay stopover muna tayo. Wala muna tayong gagawing biyahe ngayon dahil ang adventure tour na to, ang Philippine Loop Adventure Tour, ay hindi lang ito tungkol sa pag-drive ng motor, kundi tungkol din ito sa mga places na magaganda dito sa Pilipinas. At isa ang Britannia Group of Islands doon. Ang Britannia Islands ay located sa southern part of the Philippines sa probinsya ng Surigao del Sur. Tanyag ang lugar na ito sa 24 inhabited tropical islands. So ang ibig sabihin, merong 24 islands dito na walang naninirahan. Sa loob ng 2 hanggang sa 3 oras ay mararating nyo ito kung galing kayo ng Butuan City. So ngayon, papunta na kami dun sa mga isla gamit ang bangkang ito. Bro, anong pangalan mo, bro? Erwan, sir? Erwin. Yes, sir. Si Bro Erwin na magiging kapitan natin sa bangkang sasakyan natin. 24 lahat-lahat, bro. Opo. So ibig sabihin ba 24 o may mga parts lang na hindi naman lahat pupuntahan natin? Opo, yung 4 lang po ang mapupunta kasi yung 4 lang may buhangin, may white sand. Oo. Tapos yung iba ay Parang asla lang siya tapos umikot yung dati may bato-bato. Mga portion niya mga mabababaw lang. oo. Di kaya puntahan ng bangka kasi yung bangka mababangga sa bato. Babangga sa bato. So, yung propeller sa bangka. Okay, so parang yung 4 lang pwede accessible talaga na puntahan ng mga turista. Opo. Okay. Ito yung sasakyan natin bangka. Kailangan lang natin mag-ingat dito. Lumalayo siya. Lagay natin ng ating drone, secure natin ng ating mga gamit dito. At least ito, merong bubong na para kahit umulan, secured ang ating mga gadgets. Ang bangkang ito, mga first timers, ay nirerentahan sa halagang, teka lang, para ako mahuhulog eh. Ang bangkang to ay nirerentahan, mga first timers, sa halagang 2,000 pesos. Kung ikaw ay solo traveler, tapos ayaw mo nang may makasabay sa bangka,
ay kailangan mong bayaran yung buong halaga nitong bangka sa halagang 2,000 pesos. Pero kung grupo naman kayo, ang maximum na pwede sa bangka sa halagang 2,000 pesos ay 15 katao. Pero kapag sumabra sa 15 katao, ay magbabayad ka ng 100 pesos per head as additional charge sa bangkang ito. Bayan na tayo, papunta sa mga isla doon. Bro, ano yung pinakaunang isla na pupuntahan natin? Hagonoy Island. Hagonoy Island? Hagonoy Island daw. Kung nakikita nyo sa paligid ng mga islang to, ay nakikita nyo yung sobrang haba ng mga linya ng mga kabundukan. Kahit na masamang panahon, ay ang lugar na to ay hindi talaga nagiging maalon. Dahil nga pinifilter ng mga kabundukan na nakapaligid dito sa mga islang to. Yeah! Okay, first island na pupuntahan natin. Narating na natin ang Hagonoy Island. Isa to sa 24 na islets dito sa Britannia Group of Islands. Ba tayo bro? Talon tayo bro! Oh! Diyos ko naman! John Fox! Yes! Siyempre maliligo tayo! Siyempre tatanungin nyo ako kung bakit tinawag na Hagonoy Island dito. Ang kwento dito kung bakit tinawag na Hagonoy Island dito is nanggaling ito sa halamang Hagonoy. Pwede kayong magdala ng mga pagkain ninyo kasama yung pamilya nyo. Pwede kayong magdala ng mga niluto yung pagkain papunta dito. Hindi ito hindi ito. Ano to? Itong tawag dito? Pero nung dumating yung bagyong bro! Anong bagyo yun? Dati daw ay napakaraming halamang Hagonoy dito sa isla na to at napakalaki daw ng isla na to. Pero nung hinagupit daw to ng bagyong Pablo ay nawala na rin yung mga halaman at syempre lumiit yung isla. Kumbaga kinain na. Oy, wag ka magulo! Tinawag na Hagonoy Island ito is nang dahil doon sa mga Hagonoy na mga halaman na tumutubo dito sa isla. Touchdown! Welcome sa pangalawa nating destinasyon na islet dito sa Britannia. Ito ang tinatawag Rico. Maliban sa tinatawag na Naked Island ay tinatawag din itong The Vanishing Island. Bakit tinatawag na Vanishing Island itong islet na ito? Kasi pag high tide, nawawala. Kapag low tide, lumilitaw. Luluwag, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy na lalaban ang panahon. Ating-ating ng islang ito. Hindi lang. Welcome to our third islet dito sa Britannia Group of Islands. Ang tawag sa islet na to ay Boslon Island. Dito sa likuran, meron tayong nakikita parang lagusan, parang mini cave. Tignan nga natin. Mag-ingat lang tayo kasi panigurado matulas to. May daga pa ako nakikita. Dagang dagat. Ang Boslon Island ay merong sugary fine na buhangin. Ang ibig sabihin ng sugary fine, kasing pino siya ng mga asukal na pinapalibutan ng blue-green na tubig. At meron mga rock formation na pwede nyo i-explore sa harap at sa likod nitong island, na kung saan ito ang unang nakaka-attract para sa mga adventure seeker at sa mga local tourists. Parang ayoko na tumuloy dito, baka matulas tayo. Okay, napakabilis pala ng biyahe. Ito na rin. Walang 5 minutes. Okay, down to our last island dito sa Britannia Group of Islands. Welcome sa Hyor-Hyoran Island. Ang Hyor-Hyoran ay isa na ng mga nakakamangang isla dito sa Britannia Group of Islands. Dito tayo magtatagal ngayon. Aray ko! Pag malagi ako na titisod, no? Hindi na bago sa akin yan. Mabilis ako matisod eh. Ang sabi,
dati daw mga first timers, may mga lokal daw na nakatira dito. Pero pinaalis. Hindi ko lang alam kung anong dahilan. Pero dahil siguro sa kakabuti rin naman ng isla na to. Kasi simula nung pinaalis daw dito, siguro maayos naman na pinaalis ang mga lokal dito sa isla. At syempre, dinevelop itong lugar na to para sa mga turista. Pero ang maganda, ang mga lokal din dito ang nagtitinda ng mga pagkain ready i-serve para sa mga turistang dumadayo dito sa isla na to. Ang Yor-Yoran ay tinatawag din na souvenir island dahil may mga souvenir shops sa isla na ito. Ito, ref magnet po ate, no? Gawa po saan to ate? Clay? Sige, pipili ako te. Iuwi ko na Maynila. Lagyan natin sa ref natin. Saka itong isda, itong pagong, ito. Yan, bibili tayong tatlo. Meron din ditong, grabe napakabigat ng ano na to. Sa isda. Ng, ano mo to? Ano tawag dito? Kahoy po siya. Chopping board. Ano ba sa Tagalog? Chopping board? Chopping board? Ano po sa Tagalog to? Magpuno sir nga kahoy. Magkunos ang kahoy na ito. Yes po. Magkunos yung kahoy na to. Yes po. Sangkalan. Sangkalan pala sa atin to. Grabe. Tagalog, hindi ko alam. At tulad ng mga pinuntahan natin mga isla ay puti rin ang buhangin dito. Maliban sa mga souvenir shops dito ay may mga cottage din na pwede nyong rentahan. Lo, kung nagugutom kayo, walang problema. Dahil may mga lokal dito na nagluluto ng mga seafood na fresh galing dagat. 100, kayo na maglilinis. Oo. Gusto niyo bro? Pasisira tiyan nyo? Ako kakain ako. Ilang taon ko nating nagaganyan dito? Ngayon pa lang sir. Ngayon pa lang? Oo. First day sa work mo? Hindi. Ayos lang, tabi tayong dalawa. 100 bro, bili pa tayo bro. Akala ko naman, Makain ako eh. Hindi. Siningil mo kasi ako agad sa 100 eh. Di hindi na kita i-deliver. Dito na. Basta liba ko. Huwag na, nagtatampo na ako. Basta kwenta rito. Huwag ka na magsalita. Oh bro, ambag-ambag tayo bro para makakain tayo na maayos. Di ba ate, kapag nagkamali, hindi masyadong malinis ang pagkakalinis niyan is bumabaon yan sa lalamunan. Hindi sir. Oh? Hindi, okay lang. Nakatingin ka na ba dyan? Oo, nung sa Kalbayog tayo. Uy, Turtle Island. Tartel? Turtle. Kasi natutunan ko naman yan te, di ba? Yung mga ano-ano niya. Oo. Sige, sige. So ito po ay binibenta. Oh, binibenta ito. Ano po kaibahan nito tsaka dito? Parehas lang sir. Parehas lang. Meron ba nagkaiba? Alam mo bakit? Ano? Ito binibenta, ito libre. Dito tayo sa libre bro. Ito yung sir. Wala natin swaki. Tuyom. Tuyom. Lahat ng swaki sir kay mukbo sa tulok na kamot. Nilalagyan to ng ano, di ba? Ganito. Oh bro. Masarap to bro. Masarap to. Isip ko na masarap. Mas masarap pa dun. Di ba pala yung nakuha ko no? Dapat talaga merong sukang ano bro. Madami suka eh. Alam mo sarap. Siyempre kahit pa paano may lansa yan. Pero... Ito nga yung dadaanin natin. Ready ka na? Malayo, atok. Atok. 10:52 PM mga first timers ay gumagawa kami ng itinerary namin sa Tabok. buong loop hanggang sa matapos. Gusto talaga naming tuugin to ng isang biyaya na hindi installment yung loop na gagawin natin. Kasi ang Philippine loop naman kasi is nakadepende naman sa inyo yan kung gusto nyo siyang gawin within a year. Kumbaga, hindi naman required na pag sinimula mo yung Philippine loop is tatapusin mo siya agad-agad. Pwede mo siyang unahin. Basta sa loob ng isang taon, dapat magawa mo yun. Kung gusto mong unahin yung Luzon, unahin mo yung Visayas, tapos next mo yung Mindanao. Kaso nga lang kasi sa ganun, doble-doble yung haba ng biyahe mo. Kasi kung taga Luzon ka,
tapos i-last mo yung Mindanao, eh babiyahe ka pa Mindanao para simulan mo yung loop mo. So parang mas maganda talaga kung kaya nyo naman isang diretso talaga na loop para walang sayang ng mga kilometrahe na pabalik-balik kayo para ituloy yung loop nyo. At ang goal namin is kunwari kung ano talaga yung kilometers na kailangan naming buruin sa isang araw, eh kailangan talaga namin matapos. Hindi siya madali. Sa totoo lang, ang hirap isipin eh. Pero kaya natin yan. Diba dyan, Pax?